Maraming salamat po sa katanungan nyo. Hindi ko po dinideny na ang mga services sa women. Ang sinasabi po namin sa aming pananaliksik ay ang pagbababa, posible pong ibaba ang maternal mortality sa iba't ibang pamamaraan. Hindi kasama sa mga top 10 ways of bringing down the maternal mortality ang mga isinusulong dito sa RH bill na to. Sa katunayan po, sa isang lugar, sa maraming lugar po sa Pilipinas, na ibaba to zero ang maternal mortality sa pamamagitan ng pag-improve po ng prenatal, postnatal care. And wala po sa mga solusyon na nakapaloob doon ay kasama ang mga isinusulong dito sa RH bill na to. So yun po ang gusto naming sabihin na laging ini-insist yung 11 maternal deaths a day, pero ang sinasabi po namin is hindi, unang-una, hindi kapinsalaan or hindi kapinsalaan ng pagbubuntis, ang panganganak, kundi ang kailangan nila para sa kalusugan nila at makapanganak ng mabuti ay ang mga mahusay na profesional na... Professor, thank you very much. Samantala, kasama naman ni Pia Arcangel, ang isa nating audience member na may tanong naman para kay Pia Magalona. Pia? Salamat, Mel. Kasama natin ngayon si Ms. Dawn Dacanay ng Families Against RH Bill at meron din siyang katanungan para kay Ms. Pia Magalona. Ms. Dacanay, ang inyong question. Okay. Hi, Ms. Pia. I really am so happy to learn that you have 8 children. I commend you for that, and I thank our Lord for giving you such blessing. The other thing that I just, that caught my attention kanina sa pagsalita mo is that ang fertilization, kumbaga pag gumamit ka ng contraception, walang nangyayari or walang fertilization na nangyayari. But there's a lot of medical studies now na available sa internet, you just Google it, that actually proves that there is somehow a certain percentage of failure of contraceptives, be it condom or the contraceptives and injectables that happen. No? So I suggest that you read on to that para mas marami ka pang maturong tama sa maraming taong nakapaligid sa'yo. So ang aking question lang ay ito. Ngayon, now that you are a mother of 8 children and ang ages ng mga anak mo ay siguro may 10 pataas, anong klaseng edukasyon or pag-uusap ang binibigay mo sa kanila tungkol sa sex education? Okay, Pia? At ang kadugtong ay, sa palagay mo ba, sa pagtuturo mong ito, kung tinuturo mo na sa kanila ang about sex, no, or sex education, kailangan pa ba talaga nating ipasa ang RH Bill? Just to put that. Dahil ang sabi mo nga, ang pagtuturo ng sex or sex education ay karapatan at katungkulan ng mga magulang. At hindi ng teacher, hindi ng kung sino pa, o hindi ng gobyerno sa bansa natin ito. Yes. In the first place, I did not zero in on just sex education na karapatan ng magulang na ituro yon. Ang karapatan ng magulang na and obligasyon ng magulang na ituro sa mga anak nila ay palakihin sila ng tama, which is even morally and all of that. So including a bit of sex education. But the parents should also be well-educated about that. So I don't know kung saan tayo mag-uumpisa kasi sobrang na tayong backward. Kasi during my time, hindi rin kami nagkakaroon ng sex education. So natututunan lang namin yun sa peers, so medyo mali-mali yung information. So ako, I'm a very proactive parent, so I can speak for myself. No? So I'm just lucky na ganito yung palaki ko sa mga anak ko. Pero gaano kadami dyan ang kasing disiplinado ko. And ipaglalaban ko talaga yung ng patayan, yung pagkadisiplinado kong magulang. No? So how many are those who are really, really committed as much? Kasi makikita naman natin yan, if more people thought the way I did, maybe this country would like be, more progressive. Maraming salamat sa ating debaters, Pia Magalona na pabor sa RH Bill at kay Professor Aliza Raceli sa kontra naman sa RH Bill. At huwag bibitiw mga kapuso, magbabalik ang RH Bill, the Grand Debate. Kanilang pagpapalitan ng opinyon, ang kanilang paniniwala, matindi nilang pinaglaban. Ngayon, pakinggan natin ang kanilang mga panghuling pahayag. Para sa ating mga debaters, meron po kayong 45 seconds
para sabihin ang inyong mga final statement. Umpisahan natin kay Representative Janet Garin. Ang RH Bill po ay hindi sapilitan. Hindi po kami mamumudmod ng condoms at pills, kasinungalingan po yun. Layunin po ng RH Bill ang family empowerment, hanap buhay sa lahat ng Pilipino, edukasyon sa bawat Pilipino at sapat na pagkain sa bawat miyembro ng pamilya. Ang simula ng buhay, fertilization man, conception man, or implantation ay hindi related sa RH Bill. Heto po ang sulat ng World Health Organization. Ito po ay sulat na opisyal na pinadala sa Kongreso dated January 17, 2011. Nakasaad po dito na hindi abortifacient ang contraceptives. Wala ni isang bansa ang nagdeklarar nito. Haka-haka po. Why are we instilling fear among our people? Bakit natin sila tinatakot? Immoral bang mangarap na gawa? Thank you very much, Congresswoman Garin. Ngayon po naman, ating pakinggan si Congresswoman Mitos Magsaysay. Ayon sa ating pananaliksik po, nakita natin na sa study po ni Michael Spence na hindi po ang reduction of population kasama sa top 5 solutions po in the reduction of poverty. Ang naging number 1 solution po at economic driver po ay ang educating the poor people para po sila ay magkaroon at maging marketable for employment. At nakita po namin dito bilang isang mambabatas na bakit po namin sasang-ayunan ang RH Bill na nakikita naman po namin na karamihan ng aming kababayan, yung mga taxpayers, ayaw po nila ilagay yung pondong binabayad na sa gobyerno bilang taxes na ilagay po pambili ng condoms at contraceptives. Mas gusto po nila ilagay ang kanilang taxpayers money sa education po at saka sa health programs. At hindi na po natin sila isulong. Thank you very much. Bishop Efrain Tendero, your final statement, please. Bilang mga spiritual leaders, pananagutan namin na bigyang tulong at mataas na antas ng kalidad, hindi lamang ang spiritual na buhay ng mga tao, maging ang kanilang pisikal. At ang RH Bill ay makakatulong ng sa gayon ang mga pamilya, lalo higit ang mga naghihirap na pamilya, ay matulungan na magkaroon ng education and access to family planning services na pwedeng maibigay sa kanila. Huwag nating ipagkait ang maaari nating tulong na maibibigay sa kanila. Tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo na sinabi niyang siya'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa apakanan ng nakararami. Sana po sa pamagitan ng ating pag-uusap na ito, lalo tayong maging kabahagi at makatulong para Maraming pong salamat. Pakinggan po naman natin ang final statement ni Bishop Teodoro Bacani. Gusto ko lamang po, sabi, freedom of choice, kinakailangan meron kang information. Kinalulungkot ko lang po, kulang ng information itong mga katunggali namin. Maliban lang po kay Bishop Tendero na umamin na life begins at fertilization. If life begins at fertilization and you destroy that life afterwards, that is abortion. Ngayon, sasabihin, World Health Organization sinasabi ito, Pilipino, mag-isip ka, huwag kang kolonyal. Pagka pinatay ang buhay, ano yun? Hindi ba abortion? Sasabihin ng mga taga-ibang bansa, hindi. Maliwanag. Si Congresswoman Garin, alam naman niya yan. The pills prevent not only fertilization. Thank you very much, Bishop Bacani. Narito po ang final statement ni Pia Magalona. Bilang isang babae, I am all after the concerns of women, and I think it's just common sense talaga na nakikita natin na parami yung tao dito pero hindi tayo umuunlad. So, it's a part of a whole, so hindi lang yan ang sagot. So, kailangan talaga lahat niyan magkakasama. And also, I think mas immoral naman yung nagkakaroon ng madaming anak tapos hindi mo mabigyan ng natuunan ng tamang pansin. So, napupunta sa drugs, whether rich or poor, pareho silang napupunta sa drugs dahil wala silang guidance ng kanilang mga ama and ng kanilang mga ina because hindi na sila nabigyan ng sa karapatan na dapat nabibigyan na lahat ng mga bata. Maraming salamat. Thank you very much. Narito po naman ang final statement ni Professor Racelis. Maraming salamat po. Bilang kasapi ng sektor ng kababaihan at pati na rin ang kaguruan ng Universidad ng Pilipinas, tutul po ako sa RH Bill sa mga kadahilanang ito.
Una, karahasan sa kababaihan dahil na rin sa kapinsanaan na madudulot sa kanilang kalusugan. At pangalawa po ay karahasan sa malayang konsyensya, lalo na po sa mga mangangalakal na papatawan po ng multa at pagbibilanggo kapag hindi sumunod sa pinag-uutos, kapag maging sa batas na ito, sa pagmumudmod ng kontraseptibo at mga iba pang tinatawag nila di umano'y family planning services. Kaya tutol po ako sa RH Bill. Salamat po. At kami po ay nagpapasalamat ng marami sa lahat ng ating mga debaters at maging sa mga miyembro ng ating mga panel of interrogators. Sana, ang mga ibinahaging argumento ng bawat isa sa inyo ay maging basihan ng mas matalinong pagdedesisyon at pagbuo ng opinyon ng ating mga kababayan hinggil sa mahalagang usaping ito ng RH Bill. At sa mga nakasama nating sina Pia Arcangel at RJ Ledesma na tumulong bigyan tinig ang mga saloobin na mga manonood, salamat din sa inyo. Hindi pa po nadedesisyonan ang kahihinatnan ng RH Bill. Kaya sa darating na mga araw, saan kayo naroon? Sa bahay, sa opisina, sa paaralan, kahit sa kalsada, huwag kayong manahimik. Makibahagi sa diskusyon, manindigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Mel Tiangco para sa RH Bill, The Grand Debate.